The three F's of life, tatlo lang yung pwede mangyari sa atin. Pwede tayong maday too soon, humaba ang buhay natin, at pwede tayong magkasakit. At ang Kaiser, ang solusyon dyan. Okay? Dahil ang Kaiser ay 3-in-1, meron siyang healthcare, meron siyang insurance, at meron siyang investment. Alright? So again, pag-usapan natin yung mga tanong about Kaiser. I hope clear na sa inyo. Ang ganda pala ng Kaiser, no? Dapat talaga meron ako nito. Dapat talaga meron yung buong pamilya ko nito para meron akong peace of mind. So, maraming tanong about Kaiser. So, kaya isama na rin natin dito sa ginawa natin video. Number one, legit ba ang Kaiser? Of course, 100% legit po yan. Again, dahil naka-accredit tayo sa DOH, naka-register tayo sa Security and Exchange Commission, at registered din tayo sa Insurance Commission. Okay? Number two, pwede ba kumuha ng Kaiser kahit hindi ako mag-member sa IMG? So the answer is yes. Pwede po. Okay? Number three, question, sino pwedeng kumuha ng Kaiser 3-in-1? Again, as long as 10 years old, pwede na po yan. Pero pagka below 18, may payor. Kasi ang naka-insured si payor, pero ang member ni Kaiser po yung minor. Pero the minute na naging 18 years old po yan, meron kayong i-fill out na form para 100% sa kanya na yung 3-in-1 benefits ng minor. So, gaya nung sa anak ko, pinuha namin sila nung age 16 and 13. So, yung panganay, 20 years old na siya. So, meron kami pinilot na form, sinad namin sa Kaiser. So, 100% na yung benefit niya sa Kaiser. So, again, 10 to 60 years old with good health condition. So, dapat syempre, healthy. Hindi pwedeng kumuha yung marami ng sakit. Diba? Hindi yan ma-approve. Okay? Kaya habang wala ka pang sakit, habang malakas pa tayo, habang wala pa tayong mga pre-existing, start ka na ng Kaiser 3-in-1 mo. Number 4, may mga nag-mature na ba o nag-claim na ba sa Kaiser? Ito common to na tanong sa akin. No? Coach Malvin, totoo ba yan? May mga nag-claim na ba? Actually, marami na po. Sa team lang namin, hindi ko na mabilang kung ilan. Marami na. So, ang kailangan nyo lang gawin para makita nyo, okay, yung mga proof na marami na nag-mature, lalo na yung mga death claim, o punta lang kayo sa website ng Kaiser o sa Facebook page, official Facebook page ng Kaiser. So, yun po, puntahan nyo po yan. Yan po yung profile pic. At nandyan po lahat. Makikita nyo yung mga testimonial, may mga videos po dyan na nagsasabi na nakatulong sa kanila ang Kaiser. Buti na lang, nag-start sila ng Kaiser. Marami na rin po ng mga nag-mature na mga policy. Kasi nga before, mayroong 5 years to pay, 10 years waiting. Di ba? So itong pangalawang Kaiser ko, 7 years to pay, 13 years waiting. So yun yung isang pangalawang kinuha namin. So ang dami na po. No, puntahan nyo lang yung official Facebook page ng Kaiser na andyan po lahat sila. Na. Alright. Another question, kailangan ba PhilHealth member ako bago kumuha ng Kaiser? So, ang sagot natin dyan, yes, kasi sayang din naman yung discount natin sa hospitalization bill kung hindi tayo PhilHealth member. Okay? Pero kung PhilHealth member tayo, so malaking awas din yun no, sa bill natin sa hospital. Alright, so number 6, pwede ba ako kumuha ng Kaiser kahit nasa abroad? The answer is yes. Actually, marami nga kami mga Kaiser member na OFW. Mas maganda nga yun, habang kumikita kayo abroad, start ka na ng Kaiser mo para pagdating mo dito, meron kang ipon. Di ba? Meron kang investment. So, pwede po dahil online na lang ang pag-fill out ngayon application form ng Kaiser 3-in-1. Dati, manual application form pa kami. Di ba? Ngayon, online na ngayon. Right? Number 7, paano kung hindi ako nakabayad sa due date ko sa Kaiser? Paano kapag nawalan ako ng source of income o trabaho? Ano mangyayari sa Kaiser ko? Mawawala ba lahat ng mga hinulog ko? Common question po yan sa amin. So answer is, may 30 days grace period po after ng due date. Okay? Para hindi ma-lapse yung Kaiser mo. Pero assuming na-lapse yung Kaiser mo, up to 2 years reinstatement para maging active ulit at hindi masayang yung mga hinulog mo. So ayan po hanggang 2 years pwede mong i-activate or i-reinstate yung Kaiser mo para hindi masayang syempre yung mga hinulog mo. Okay? But again, ang bilis lang ng 7 taon. Simulan mo siya, tapusin mo siya, then ang bilis lang po ng 7 taon. Okay, another question. Saan ko makikita ang mga accredited hospital and clinics sa aking lugar? So ayan po, punta lang tayo sa website ng Kaiser. So www.kaiserhealthgroup.com. Example, ito po yung sa area namin, sa Cavite. So ayan po, punta lang ako sa website www.kaiserhealthgroup.com. Example, ito sa Cavite dahil taga Cavite po tayo. Andiyan po ang daming accredited hospital sa lugar namin po dito sa Cavite. No? So kung kayo taga Cebu, taga Davao, taga Cagayan de Oro, taga Norte, taga Bicol. So punta lang kayo sa website ng Kaiser, i-type nyo lang po yung province nyo rito. Lalabas po lahat ng accredited hospital and clinics sa inyong area o lugar. So yan po, napakarami po accredited hospitals. Alright, and saan ko makikita at mabasa ang Kaiser policy ko? So check nyo po yung email kapag kumuha kayo ng Kaiser.
Mag-email po sa inyo yan at ilagin nyo po ang inyong Kaiser OPMS portal. Ito po yung sample. Ito yung sa akin. Kaiser OPMS, Online Policy Management System. Online na po, makikita nyo. Basta may wifi kayo. Kahit anong gadget, ilagin nyo lang, ma-open nyo na. Ito yung sa pangalawang Kaiser ko, no? K125 na yung kinuha ko para mas malaki yung investment natin pagdating ng panahon. Nandiyan po lahat ng details, yung bill, online po, yung payment history, makikita nyo lahat ng mga hinulog nyo. Alright, nandiyan po yung benefit card, nandiyan yung kung gusto nyo magpalit ng mode of premium o mode of payment, makikita nyo dyan kung nakailang hulog na tayo, magkano yung premium nyo. Then dito sa quick links, andyan po yung pag-file ng claim. Kung may question kayo about Kaiser, gawa kayo ng ticket. Kung magpa-schedule kayo ng annual PE, na andyan din po. Okay? So, edit nyo po yung password o yung profile, magpalit kayo ng password, then andito rin makikita sa resource center yung mga accredited hospitals, clinics, mga forms, amendment form, restatement form. So, kumpleto. Nandyan po yan sa online policy management system natin ng Kaiser. Alright, so I hope nakatulong itong video na to para makapag-start na tayo ng ating Kaiser 3-in-1 Savings Program. Alright, so start your Kaiser 3-in-1 Savings Program now dahil kung may masisimulan tayo, may matatapos. Okay, so napakadali lang po mag-open ng Kaiser. Okay, so ang kailangan lang natin yung details and then pwede ko kayong gawaan ng sample proposal then pag-usapan natin or mag-comment ka lang dito sa video na to kung paano kita matutulungan makapag-open ng inyong Kaiser 3-in-1 Savings Program. Alright, so once again, this is Coach Mal Bilianyo. Ayan po, lahat kami mayroon ng Kaiser except dito sa aming bunso dahil 8 years old pa lang siya. So pag nag 10 years old siya, matik, kukuhanan din namin to ng Kaiser 3-in-1 Savings Program.